Bakit ikaw ba, Kuya James? Ano naman, mo? Kamusta ka na? Anong ginagawa mo? Buti na itanong mo yan. Grabe. Ang dramatic mo! Sobrang traumatic. Sabi mo kasi kailangan Oo. na. Naging Dapat old podcast, so hindi dramatic counseling. eh. Inatural Dapat mo may naman kurot. yung drama. Oo, sige. Kamusta pa lang Pakilabas yung piano ko. Meow, 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 meow. Recently, lang ako, na-redundant ako sa work. Sobrang supportive naman ang friend mo. Hindi, ganun yung pinag-usapan na namin sa sakyan eh. Hindi kasi, ang pinagkakaabalahan ko ngayon, bukod sa Cool Pal, sa podcast, sa stand-up comedy, nag-wedding hosting din ako. Yan naman ang bago mong ganap So, paano ka na redundant sa pagiging wedding host? Oo, kasi may day job. Hindi naman ako na-redundant Akala sa ko sa pagiging pagiging wedding host. Dumating Marami ako- na pala kaming host. Hindi ka na pwede. Dumating ako, ay may nag-host na pala. Hindi ko pa nalaman, no? Nag-ano kasi ako, IT. May day job ako na ginugugol. 14 years tapos sinasabay ko yung stand-up comedy tsaka yung podcast. So, may 6 a.m. to 3 p.m. akong trabaho. Tapos after kong lumabas ng trabaho, yun, punta na ako sa Cool Pals or mag-stand-up comedy. Yun yung naging buhay ko from 2010 hanggang 2024. So, yun, talagang laging pagka kailangan ko ng magpunta sa may out of town na racket kami, maglilive ako sa office, sasabihin ko, oy, sakit. Oy, kawawa. Tatawag sa boss, uubo-ubo pa. Oo. Tapos yung ubo, labas yung dila. Diba ganun? Pangmatandang ubo. Pang-anim na buwang gamutan na. Kawawa, di ba? Alam mo yung ubo na yung bumubuelo pa. Yung, Kawawa. Ay. yun. So, mga ganun. Never ko nagamit, ngayon ko nga lang nare-realize na parang, never ko nagamit yung leave ko sa bakasyon. Mas Bihira. For work Bihira. din. For work din. So parang ganun lang din yung nagiging nakasanayan ko na. Well, nung nakasanayan ko na siya, tapos bigla naman ako natanggal sa work. So nawalan ako ng parang 6 a.m. to 3 p.m. ng buhay ko. Nawala. Yung doon. routine mo nagbago. Oo, A big routine. change. So kailangan ko maghanap ng papalit dito kasi hindi rin naman ganun ka-lucrative yung podcasting at Ay, sorry sa alam ko mahal ang bayad sa inyo. Ano ba? Nasa Malaman mo buhay ko, podcast. maiyak ka. Sabi, hindi naman pala lucrative ang podcast. Oo, hindi talaga. Ang content creation hindi naman ganun ka-lucrative. Kailangan mong kumayod pa rin. Hindi naman yan yung passive income na laging papasok. Yun lang. Diba? Kailangan lagi kang magpo-produce din ng content. So yung part na yon nawala sa akin. So kinakabahan ako kasi bilang breadwinner din. ano naman? Lagi na lang Lagi ko na lang masingit lang sinasabi. na breadwinner. Sige, hindi na ako. Kailan ba mananalo yung mga breadwinner na yun? Lagi na lang Hindi, ikaw nag-win na ng winner. bread. Sige, na lang ako. Pabigat na lang yung pamilya ko. Yun na. Yun na lang. Balik na rin natin ang sitwasyon. Pero yun nga, parang yung klase ng routine ko nawala. Tapos, yung kasabay kasi ng pagkawala ng routine, yung mindset mo na, ay, wala akong diretsong income na aasahan buwan-buwan. Yung stable ba na Oo. pasok? So, kailangan ko maghanap. Doon ko na-realize na, sige, suseryosohin ko na tong pag-wedding hosting. Hindi na lang siya yung pagka may nag-inquire lang, doon lang ako sasagot. Extra Parang lang. ipopromote ko na rin ang sarili ko na nag-wedding hosting. So, yun yung pumalit sa akin as day job. So, pagka may maganda nga na ngayon, nakakaraos na rin ako ulit eh. Kasi yung down payment pa lang ng mga, kahit 1 year pa yung kasal. Nagda-down. Nagda-down Wow. payment na. So, wala pang kasal, may pambayad na ako ng pera. Naibayad ko na yung pera. Sabi nga nila, minsan daw kapag sobrang aga nung bayan, tapos nandun sa mismong event, it feels like you're doing it for free. Kasi nagastos mo na lahat yung pera. Tapos Oo. 50% nga lang 50%, dapat. syempre. It's also for you to secure the date. Mm-mm. Yeah. Yun. So, yun yung nairaos ko yung kaba nung time na nawalan ako ng day job into something na, okay, sige, pwede na. Nagagamay ko na. And nakabalik ulit ako sa nakakaipon na ako ulit. Kasi the thing about corporate job is, hindi man siya ganun ka-bouge when it comes to the salary and all. Pero at least alam mong during these days, may nakukuha kang gantong Oo. amount eh. Kumbaga yung security sa
sa isip mo na, okay, may makukuha naman ako, okay na. Pero once na umalis ka dun, medyo kailangan mo ng more assurance. Oo, meron ka ng iniisip na, "Uy, sa katapusan at saka sa 15, Mm. may aasahan ako so pwede muna akong yun nga, 'di ba? Para Kaya nga mag-last. nandun yung term ng petsa de peligro. May days lang bago dumating yung sahod para ka maging mahirap. Tapos mayaman ka na ulit pagdating ng sahod. Apakayabang mo na naman. I have a question kay Kuya Nong. Anong ganap mo before you went into the comedic scene? Mm. Nung na pumasok ako sa dati kasi parang hirap akong maghanap ng kung ano yung gusto kong gawin. So, kuha-kuha ako ng mga course ng mga nursing, ganun, computer engineering, di ko siya matapos, ganun. Kasi di ko pala siya trip. So, naghanap ako ng, kung pwede man lang akong makahanap ng trabaho kasi gusto ko lang magkasilbi sa bahay. Ayoko rin kasi maging pabigat, so naghahanap ako nun. Meron akong kaibigan na nagsabi sa akin, wala akong idea. As in, wala akong background sa pagiging writer. So, sinabi niya lang sa akin na, gusto mo maging writer? Kasi nakita niya ako, nakasalamuha niya ako. So, alam niya na meron akong humor. So, sabi niya, tara, For comedy na din to, writer for comedy. Oh. So, yun, pumunta ako sa isang opisina, nag-apply ako. Pinagsulat na muna ako ng parang mga jokes, ganyan. Tapos sabi, nagustuhan naman daw yung mga ginawa ko. May Pumunta ako sa isang potential. opisina. Sino ang boss mo nun? Siya, maayos na boss. Maayos na boss. Siya, hindi masasabi. Ang mukha ba niya ay mahaba? O... Wag mo nang dating sa ganun. Kasi baka banggitin ko yung pangalan, mayayari din ako. Pero nasa multimedia company noon. So, nandun ako, parang nabuksan yung sarili ko sa production. So, pag wala kaming ginagawa, kung wala kaming sinusulat, minsan nagiging PA ako, o clapper, ganyan, o humawak din ako ng camera paunti-unti. So, all around ang atake. kasi kulang din kami nun. So, pagka kulang kayo, di ba sa isang Kung saan opisina, ka pag kulang ka, kailangan. kung saan ka kailangan doon. So, Wala na. na-expose ako sa production nung mga panahon bago ako maging full-time comedian. Ayun. Perfect. So, yung mga panahon na yun, hindi rin para mga 12,000 lang yung mga, yung ano ko nun, so, yun isang buwan, so 6,000 kinsenas. 6-6. Parang ganun. Na pagkakasya ko pa naman nun, kasi nung mga panahon nun, hindi pa ganun kamamahal yung bilihin. So, yung 12,000, kasya pa yun kung ikaw ay binata. So, mahirap pa yun na parang pambuhay ng pamilya. Kaya yun, medyo nakatikim na lang din ako ng kasaganahan ng konti nung nag-full-time comedian na ako. Talaga? So, papunta ka pala talaga doon sa world ng comedy scene. O kaya lang titiisin mo yun kasi nung mga panahon nun, wala kang kikitain. As in yung For the love talaga. for the love talaga, yung paggawa ng material, pagpa-practice, lahat yun gastos mo. So pagpunta sa open mic, gastos mo, pagkain mo doon, kung ano pang gagastusin mo, parang matagal muna yung aantayin mo o Gaano yung katagal? titiisin mo. Siguro nung Bago ka kumuha ng unang sahod mo. nung unang sahod ko, nagkaroon na lang ako kasi 2013 ako nag-start. So after 2 years, nakasali ako dun sa Funny One. Yun, medyo nagkaroon na ng konti. Nakabayad kasi ako ng utang noon. yung kinita ko na 80,000, yung kalahati nun halos, binangbayad ko ng utang. Uy, ang sarap sa feeling, no? Ang sarap sa Na wala feeling. kang utang. Oo, talagang gusto ko magbasag eh. Kasi hindi. Ay, nagkautang ulit. Ay, kaya ko nang bayaran na kahit paano yan, di ba? Walang deposito yan. Di ba? Break all the eggs. Oo. At least, medyo nakakain na ng konti. Meron pa nga nun dati, natatandaan ko yun, nung nag-uopisina ako nun, kailangan mo magtipid-tipid, lagi namin kinakainan si Manang Betchin. Si Manang Betchin? Betchin? Oo, si Manang Betchin. Kasi Puro every time na Betchin. pag kumakain kami doon, Aantok talagang nakakatulog kami sa opisina. Hindi ba Nakakatulog kami delikado yon Kuya Nong? Hindi ko alam pero wala kaming choice. Wala pa kaming pera. Pero pagka nagkakasahod, kasi di ba ugali natin pag sumahod tayo, kain tayo masarap. Lagi kaming kumakain na masarap doon. Kung saan yung pinaka-masarap na maranasan ko man lang. Kasi kumikita na ako at least 12,000 pero sarili ko ng pera. Hindi na ako pabigat. Kaya pagka kunyari may gusto kong kainin o may pero hindi masyadong magarbo.
So yung mga panahon na noon, mga siguro nag-start ako noon, mga ilang taon din ako dun sa opisina eh. Mga siguro sabihin natin 4-5 taon din ako sa opisina Tagal din. bago ako mag-transition sa sa comedy. So iniwanan ko na yun kasi ang nangyayari, magsasara na yung opisina. Ganun din, na-redundant din kami. Nagsara na yung opisina. Ngayon, ang panghahawakan ko na lang yung comedy. Yun na lang yung pinakahuling baraha ko na lang. So yun, dahil sinuwerte, nagtuloy-tuloy. Yan. Doon na ako medyo nakabuelo ng konti. So mas budgeting mong adjustment ay sa foods nun. Sa food, at saka sa panggas, ganyan. Tapos hindi naman yung kasi nung mga panahon na yun, sanay din ako sa hirap. Kasi kami hindi rin naman masyado magarbo yung pamilya namin. Dumating din kami sa part na kinikwento ko nga sa podcast na ang itlog namin dati para magkasya sa amin. Kasi hindi naman kami mahirap, di rin kami mayaman, pero dumarating kami sa hike house din kami. Dumarating kami dun sa ang ulam namin itlog, tapos gagawin namin pizza pa yun para magkasya sa amin. Yung omelette mo tapos Oo, may ganun, doon siya natutong gumawa ng pie graph. Oo. Tapos ang hotdog namin hanggang 2 ka lang. Kaya ang ginagawa ko noon para magkasya, para makarami ako ng kanin, kinakain ko muna yung balat nung hotdog bago yun doon sa loob. Iba pa yung cheese. Joke lang. Kaya pala, kinakatas mo pa, no? Kinakatas pa. Hotdog deconstructed. Oo, ganun. Umabot sa ganun. So, medyo sanay ako sa ganun kami pinalaki. Yung, kung ano yung nandyan, yun ang paghahatian. Kung ano yung nandyan, yung parang Pag-ubrahin. mamaluktot ka. Yung anong sabi gano'n. Kung maikli ang maiksi kumot. Parang Matutong gano'n. mamaluktot. Sinanay kami ng ganun ng nanay ko. So, kaya nung medyo, parang, medyo gumaganda-ganda ng konti yung buhay, ganun, na nakakaranas ka na makapunta sa Sinandoming. ganito, yan, yung mga ganyan. So, yun, masarap lang sa feeling na at least napagdaanan mo na yung mga ganong In fairness. pagkakataon. Uy, huwag kang magpaka-Petsa de Peligro sa content. Kung bitin ka sa kwentuhan, punta na sa YouTube, Spotify, at Apple Podcast para mapakinggan ang buong episodes ng Petsa de Peligro, brought to us by Union Digital Bank. Kompleto yan, may funny highlights, seryosang tips, at mga discarding pwedeng makatulong sa'yo before sweldo day. Kaya mong maging mas wise. Check out Petsa de Peligro Podcast sa lahat ng social media platforms, pati na rin ang Union Digital Bank on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube for more tawanan and discarded stories. At syempre, don't forget to like, comment, and subscribe bago maubos ang mobile data mo.